Ngayong taon nga lang ulit ako nagpa-decorate dito sa aming bahay, kaya finally ito tapos na, kaya handang-handa na kami sa Pasko at hindi lang yan dahil sa pagdating din ni Daddy Afam. Hi guys! For today's vlog, ito nga pala yung araw na nag-decorate kami dito sa bahay. Pag ako ay nagpapa-decorate, wala nga akong ibang kinukuha kundi ito lang si Ken dahil proven and tested talaga yung kanyang mga decoration. Ito pa yung isang nagustuhan ko dito sa kanya, kahit kalalabas niya lang ng trabaho, nagbiyahe mula Iloilo City papunta dito ng istansya, kaya ito gabi na siya dumating pero ito magde-decorate pa rin siya. Nung unang Pasko namin dito sa bahay, siya din yung nag-decorate. Kaya kung ilang taon kami dito sa bahay, ganun din katagal itong aming Christmas tree. Marami ang nagtanong kung saan ko daw to nabili yung aking magandang Christmas tree. Marami na kasi ako mga baguhan na followers ngayon, hindi ito nila nakikita noong mga nakaraang taon na upload. So nabili ko nga pala ito sa SM Dip Store. So sa mga nagastos ko dito sa unang Pasko namin sa aming Christmas tree, siguro mga 20 to 25 or 26,000 kasama na doon yung mga ornaments. Kasi pinangarap ko talaga to guys, na sabi ko pag ako ay nagkaroon ng bahay, gusto ko bibili ako ng malaking Christmas tree na abot hanggang kisame. Sure. At syempre mayroon din na mag-decorate para mas maganda siya tingnan. Sobrang napaka-worth it yung unang nagastos ko kasi pang 4 times ko na nga itong gamitan. Yung Christmas tree, ang dami pa rin mga dahon, hindi masyado naglalagas, at yung mga accessories, sobrang napakaganda pa rin ng mga kulay. Hindi siya nag-fade, lalo na yung mga balls. Kahit prices sa SM Dip Store ay sobrang napaka-worth it talaga dahil naglo-long lasting talaga yung kanilang mga accessories. Kaya every December, nag-a-add na lang ako ng konting mga accessories pero hindi na masyado magastos. 2 to 3 hours siguro ay ito na nga, tapos na yung aming Christmas tree i-decorate ni Kane. Magaling talaga tong dumiskarte si Ken kasi every year iniba-iba lang niya yung style pero same pa rin yung mga accessories. Dahil tapos niya nang ma-decorate kinagabihan yung aming Christmas tree, so kinaumagahan bumalik naman siya dito para dito naman i-decorate yung sa TV rack. Mas ginandahan niya nga ngayon yung pag-decorate dito sa my TV rack dahil kinulang kami dito ng mga accessories, so bumili na lang ako na malapit na mall dito sa amin. Magaganda din yung mga accessories guys ng Gaisano. Dahil maliit lang naman dito yung TV rack namin, so hindi naman dito nagtagal si Ken sa pag-decorate. So ito na yung final looks. How I wish talaga na sana ay nasa snow area kami. Charot. O diba? Sobrang napakaganda. May purpose nga din itong malaking main door namin kasi maganda talaga siyang lagyan ng dekorasyon. Kung sa loob ay mga gold, dito naman sa labas ay mga red. Ngayong taon ko nga lang ito pinalagyan dito ng dekorasyon kasi yung mga nakaraang taon na hindi ko nga ito pinalagyan pero mas maganda nga pala siyang lagyan. So kung gusto nyo din guys magpa-decorate kay Ken, highly recommended ko talaga siya. Bali ito nga pala yung kanyang account, kontakin nyo lang siya kung mayroon kayong events na gustong ipa-decorate sa kanya. At ito naman yung final looks dito sa labas. Sobrang napakaganda. Mas nagustuhan ko nga din ito ngayon, yung dekorasyon dito namin sa labas. Mafe-feel mo na talaga dito yung Pasko sa aming bahay. Char. Hindi lang Pasko yung pinaghahandaan namin dito dahil pinaghahandaan din namin yung pagdating ni Daddy Afam. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching!